Kapag pinalampas mo, huwag mo nang habulin. Di mo na din kasi aabutan ang pagkakataong sana di mo sinayang. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Masakit maiwan ang isang taong mahalaga sa'yo. Habang nagtatago ako mula sa malayo, umaagos sa mga luha ko. Hinahanap niya ako. Subalit di niya ako pwedeng makita. Patawarin mo ako, Ethan. Sana kung darating man ang panahon na pagtatagpuin muli tayo, sana hindi ka magtanim ng galit sa puso mo. Paalam sa'yo. Mga salitang gusto kong sabihin kay Ethan na ibinulong ko sa hangin na sana maramdaman niya ang nais kong iparating. Tumakbo na ako papalayo. Bit-bit ang bigat sa dibdib ko. At kasabay ng bawat pagpatak ng mga luha ko, ang sakit ng bawat sandaling tadhana ko. Pangako, Ethan, babalikan kita. At sa pagbabalik ko, hindi na ako muling aalis sa tabi mo. Pangakong hiling ko sa hangin na sana iparating sa taong aking hiniling. Hindi ko alam kung nasa na ako. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng mga paa ko. Basta ang alam ko, kailangan kong tumakas. Kailangan kong lumayo. At kailangan kong maging mas matatag. Bakit ba kasi iniwan ako ni Piero? Ano na ako? Saan ako magkakapit tuwing umaga? Sino na yung makakalaro ko sa bawat oras? Magugutom na naman ako. Pero ang pinakamasakit, bakit di niya sinabing aalis na siya? Bakit? Wala na akong magagawa sa nangyari. Mag-isa na lang ulit ako. Kaya ito, nung makakita ako ng nakatigil na jeep na tila ba papaalis, mabilis akong tumakbo, tumawak ako mabuti sa likurang bahagi nito. At nang umalis na ang jeep, andito lang ako sa bubong, nakahawak ng mabuti habang nakahiga, na pinagmamasdan ng langit. Kabilugan pala ng buwan ngayon. Sayang naman. Kung andito lang si Piero, sana magkasama namin pinagmamasdan ng napakaliwanag at bilog na buwan. Sa totoo lang, di naman ako galit kay Piero. Nagtatampo lang siguro ako. At kung babalik man siya, sana magkita ulit kami. Pero sana mahanap niya ako kasi umalis na ako sa nag-ampon sa akin. Buhay pa kaya ang halimaw na yun? Kasi ibinuhos ko yung lakas ko nung pukpukin ko siya ng bote sa ulo. Siguro, kakalimutan ko na yun kasi magbabagong buhay na ako. At kahit saan man ako makarating, magiging masaya na lang siguro ako. Dahil kung ito talaga yung tadhana ako, wala na akong magagawa kundi ang yakapin ito. Masaya na malungkot kong pinagmamasdan ng buwan.
Kamusta na kaya si Piero ngayon? Umiiyak din kaya siya? Ako kasi, umaagos lang yung mga luha ko ngayon. At sana maubos na ang mga luha ko. Siguro kapag wala na akong luha di na din masakit sa dibdib ang pag-alis ni Piero. Kaya lang, parang tila ba di nauubos ang mga luha ko. Kaya ipinikit ko na lang mga mata ko. Baka sakaling matapos yung kirot sa dibdib at dahilan ng pagluha ko. Subalit sa pagpikit ko, di ko na namalayong nakatulog na pala ako. Nang magising ako, maliwanag na. Kaya mabilis akong bumaba sa bubong ng jeep. Hindi ko alam kung nasan ako. Basta, puro jeep ang nakikita ko. Kaya naghanap ako kung saan ako pwedeng lumabas. Naglalakad-lakad ako hanggang sa makakita ako ng kalye kung saan may mga dumadaang sasakyan. Kaya naman, lumabas na ako kaagad. Panibagong umaga, panibagong buhay. Siguro pinaglihi ako sa pusa. Ang tagal kong mamatay. Kaya ito, naglakad-lakad lang ako. Naghahanap ng makakain. Nagugutom na kasi ako. At saka, maghahanap na din ako kung saan pwedeng makahingi ng sako. Para maghahanap na din ako ng mga kalakal para magkapera ako. Wala kasi akong kahit ano. Mahirap pa ako sa daga. Ang meron lang ako ngayon ang bag na naiwan ni Piero. At dahil gutom na ako, naupo muna ako sa gilid ng daan at binuksan ko yung bag na dala ko. Ano kaya laman nito? Pagkabukas ko ng bag, wala akong nakitang laman. At lahat ng bulsa binuksan ko. Napangiti ako dun sa maliit na bulsa. Kasi naman, may nakita ko 100. Naalala ko tuloy na laging may baon na 100 si Piero. Kaya ang ginawa ko, naghanap ako na kagad ng makakainan. At nang makakita na ako, niisip ko na lang na huling buhay ko na to. Kaya binili ko lahat ng gusto ko. May manok, baboy, pati nga hotdog na malaki. Tapos madaming kanin. At halos pumutok ang tiyan ko sa sobrang dami ng kinain ko. Ang sarap talaga. Salamat sa 100 ni Piero, nabusog talaga ako. Kaya naman, bago ako umalis, nanghingi muna ako ng sako. Kuya, salamat po. Pwede po ba akong humingi ng sako? Iho, ano naman ang gagawin mo sa sako? Mangangalakal po ako, kuya, para makakain po ulit ako dito. Napakasipag mo namang bata ka. O siya, eto ang sako. Mag-iingat ka palagi. Salamat po, kuya. Quick ako naman, kaya kinuha ko na yung sako at lumabas na ako sa tindahan ni kuya. At paglabas ko, hindi ko alam kung nasan ako. Naglalakad-lakad lang ako na tila ba walang patutunguhan. Di ko din naman kasi alam kung nasan ako. Nakapokus lang talaga ako sa paghahanap ng mga kalakal na pwedeng ibenta. Sa bawat oras na lumilipas, di ko na din talaga alam kung nasan ako. Ilang oras na din ba ako naglalakad? Alas mapuno na din yung sakong dala ko. Hanggang sa, naupo ako sa gilid ng daan. Nakakapagod Kailangan ko munang magpahinga. Sobrang init din kasi talaga. Pagkaupo ko nga, ewan ko ba, pero nakatulog talaga akong nakayakap sa sako. At nang magising ako, dapit hapon na pala
Kaya nagpatuloy lang ulit ako sa paglalakad. Pero teka lang, parang familiar sa akin ang lugar na to. Tumakbo ako ng mabilis, papalapit sa isang lugar. At nang makarating ako, bumagsak bigla ang mga luha ko. Kasi naman, andito na pala ako sa sementeryo kung saan nakalibing si tatay at nanay. Inakay talaga nila ako papalapit sa kanila. Kaya naman, pinuntahan ko kaagad ang libingan nila tatay at nanay. At nang marating ko, masayang masaya ako. Kaya lang, tumidilim na, natatakot na ako. Kasi naman, nasa gitna ako ng sementeryo. Kaya ito, iniwan ko muna sila tatay at nanay. At paglabas ko ng sementeryo, iniisip ko na kung saan ako matutulog at kakain ngayong gabi. Nagugutom na kasi ako. Hiling kain ko pa kaninang umaga. Kaya naman, diretso lakad lang. At sa kakalakad ko, may nakita akong malaking bahay tapos may dalawang lalaki na may kalarong aso. At mukhang papalabas sila kaya ito, nahiga ako sa tapat ng malaking gate. Kunwari nawalan ako ng malay. Baka maawa sa akin eh. At tila ba nakita nila ako. Kaya nagpanggap akong walang malay. At paglapit nila, narinig ko kung paano sila mag-usap. Ala, may patay. Anong gagawin natin dyan? Sa harapan pa ng bahay natin namatay. Oo nga. Paano na lang kaya natin sa ilog? Uy, sira ka. Di napagbintangan pa tayo. Oo nga no. Pero tingnan mo muna kung patay na talaga. At ito, may kamay na dumampi sa leeg ko. Tila ba, pinakiramdaman kong nahinga pa ako. Kaya huminga ko ng malalim. Yung mararamdaman nila. Baka kasi itapon lang ako sa ilog. Taki, buhay pa siya. Cairo, ipasok natin sa bahay. Kawawa naman. Sino kaya ang batang to? At bakit ganitong itsura niya? Parang binugbog. Napakadaming sugat at pasa sa katawan. Taki, ampunin na lang natin. Total, wala pa naman tayong anak sa ngayon. Gusto mo ba? Oo naman, Cairo. Gusto ko. Kawawa siya eh.